Being a pet owner is a lifetime commitment, of course. Yes, alam natin yan. Kaya mahalaga ang maging handa sa responsibilidad na kaakibat sa pag-alaga ng ating mga pets. Hello, I'm Dr. Joseph Lee, your friendly urologist. At yan ang topic na pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, kasama Si Doc Dan, your millennial vet friend. Importante itong topic is because if you want to be a fur parent, you have to be committed at aalagaan mo yung napili mong pets. Whether it's a dog or a cat or a turtle or a fish. Bilang ikaw, isang magaling na veterinarian, ano ba ang wag ka na maghirit? O magaling siya talaga mga pet pet peeves. Ano ba ang dapat i-consider ng isang individual na gusto mag-alaga? Ano ba ang first and foremost that we need to do as beginning pet parents? Ano ba ang mga dapat na i-consider? Ayun. So, nabanggit na kanina yung commitment. So, aside from that, ang pinaka number one na kailangan nating i-consider is hindi kasi pwede yung kukuha lang tayo ng alaga natin tapos hindi natin alam ang gagawin. Number one is, ina-advise ko ang proper training. Marami tayong paraan para malaman natin kung paano mag-alaga ng pets. Yun, nandyan ang YouTube. Online platform ngayon. Yun. Then, nire-recommend ko ang Bureau of Animal Industry. May online platform sila na nagtuturo sila kung paano yung mga welfare of the animals na kasama dyan na dapat provided lahat ang kanilang pagkain, provided lahat ang kanilang shelter. Do not harm them. Yun. So, provided lahat na they are free from anxiety, discomfort. Yun. Free sila dapat na i-express yung kanilang natural na behavior, yung mga ganun. I think this is very important also, Doc Dan, in choosing the size of the pet. Kung nasa isang bahay ka na maluwag ang espasyo, pwede ka mag-alaga ng malalaking aso. Pag nasa maliit ka na espasyo or unit or condo unit, hindi ka pwede mag-alaga ng mga malalaking So, siguro that's very important. You learn, Ako kasi even before I started to be a pet parent, so I chose what is more flexible, yung suitable sa area na iikutan ng hayop. Kasi that's why I choose dogs, Kasi yun ang kinagisnan ko, alam ko, So, sabi ko, siguro importante rin yung mga basic na ganun. And lahat ng mga sinabi mo, commitment, yung studying, knowledge, learn from that before you even go into owning one, Pero ano pa ang mga bagay na dapat nating ihanda? Number two na dapat nating i-consider is your finances. Kaya mo ba? Kasi ang nangyayari kasi dyan, hindi kasi pwedeng mag-alaga tayo tapos mapapabayaan sila. So, kung halimbawa is kulang tayo sa finances, hindi naman natin dinadown, pero may mga paraan na pwede tayong gawin. Pwede nating i-consider yung mga other breeds of dogs or other breeds of cats na mababa yung maintenance. Kasi hindi ito sinasabi na if you want to be a pet owner or a pet parents, kasi nakita mo, sikat itong tamang breed, bibili ka rin. Kahit na sinasabi natin may kapasidad ka, bibilin mo, 'di ba? Itong breed kasi gusto mo maging fad kasama sa uso, parang gano'n. Famous. So at the end of the day, hindi mo makayang alagain, 'di ba? We have to have our own emergency fund for them. Yun. Paano kapag nagkasakit sila? Yun. So magastos. Yun. Alam ko 'yun. Yun. So kailangan prepared tayo sa lahat ng mga pangangailangan nila. So meron ka ring na nakalaan para sa kanila, hindi lang sa ating mga kasambahay, mga tao sa bahay, mga family members, pati sa kasi we treat them as like our family members, 'di ba? So ganun na So yan isa maganda. So paano naman masasabi mo na okay, I am ready, okay na ako, I can go on and start preparing myself na maging pet parent? Do you have to have emotional and stability to do that? So, alam mo naman sa sarili mo bilang isang magiging pet owner kung halimbawa, kayang-kaya mo na mag-alaga ng pet is why not? You are free to do. So, nasa sayo na yan. Ikaw na makakaalam kung yung
yung tansya kung ready ka na. Kasi may iba di ready, maggusto lang. Pero siguro pag yung time na Doc Dan na parang gusto mo na, yung gigil na gigil ka, okay na rin you grab the opportunity. No? Kasi whatever breed ng hayop or whatever breed ng pet, kung talagang gustong-gusto mo na talaga at kung responsible ka na, willing ka, mahalin sila bilang kasama sa bahay mismo is hindi mo na mararamdaman yung mga finances or yung mga iba pang dapat i-consider. Sa pagpili ng pet, how do you choose? Tell yourself na, gusto ko itong pet. Gusto ko itong dog. Gusto ko pusa. Gusto ko turtle or fish or whatever. Tingnan natin kung ano ba talaga yung makakapagbigay sa atin ng saya, kung ano ba talaga yung kaya nating alagaan. Kasi just like me, nabanggit mo kanina with regards to fish. Yun, kahit nakakulong lang yung mga goldfish, nakikita ko sila dahil orange, masaya yung aking pakiramdam. Pati fish, Doc. naman, Alam mo orange. mga viewers natin, alam mo si Doc Dan, favorite color niya is orange. So, practically, yung mga pets niya, may orange ba na dog? Wala. Kukulayan mo na lang. Anyway, trivia yun. Pero tama ka dyan. So, everything has to be emotional and especially siguro yung financial aspect that you have to be ready. Pero what is your general advice to them? Okay, ang pag-aalaga kasi ng pet is parang pag-aalaga lang din yan ng babies natin na lifetime, yung katulad nung nabanggit ni Doc kanina nung nagsisimula tayo, is lifetime commitment yan na kailangan meron tayong palaging nakalaan na budget. And at the same time, kapag mag-alaga ka ng pet kasi is hindi kasi talaga pwedeng mawawala ang responsibility. Yes, kailangan that's very meron important. kang oras para sa kanila. Oo. Kasi kapag wala kang oras sa kanila, kawawa naman sila. Oo, 'di ba? Yun importante. Katama si Doc Dan, no? The key word is being responsible, being committed, and besides loving, kasi doon na yan mapupunta yung direction natin Kundi walang saysay ang pagiging natin, pet parents natin. Yes, 'di ba? Tama 'yan. And again, 'di ba? Tama sinasabi ni Dr. And again, meron naman tayo natutunan ngayong episode na ito para doon sa mga gusto maging fur parents. Syempre, laging tumutok dito sa aming mga episodes, no? Kung gusto niyo ng more advices, andito si Doc Dan, ang ating millennial vet doctors na sikat. Again, kung meron kayo, huwag kang mag-comment. Ako muna. At again, kung meron kayong mga katanungan, komento sa suggestion, pwede kayong mag-leave at message sa comment box below. Ikaw na, syempre. Siyempre, mag-like sa aming mga videos at mag-subscribe sa aming mga YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly Rollins na si Dr. Joseph Lee. At ako naman ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Pet Lifestyle Channel.